State of the Nation. Ngayong problema ang supply sa langis, pwedeng pansamantalang limitahan ang dami ng bibiling petrolyo ng customer para iwas hoarding ayon sa Energy Department. Limitado rin ang supply ng LPG kaya sumirit ang presyo nito ng hanggang 36 pesos per kilo. May report si Maki Pulido. Mula nang pumutok ang gyera sa Middle East, humina na raw ang karinderya ni Marilu. Yung pagkain po ng customer namin, dati buo, ngayon panay kalahati. Kalahating sinigang, 2 silang kakain. Babawi na lang sila sa kanin sabaw. Lumiit ang kanyang kita, tumaas naman ang gastos. Ang ginagamit nilang LPG nagmahal na ng hanggang 36 pesos kada kilo. Halos 1,500 pesos na ang 11 kilogram na tangke. Para makatipid, binawasan nila ang paggamit ng LPG at gumamit na rin ng panggatong. Utay-utay ang taas presyo sa LPG, kaya may kasunod pa sa mga susunod na linggo. Kakayanin pa naman daw ng karinderya ni Marilu, pero hanggang kailan? Yun ang pinangambahan ko na magsara o humina. Kapag po humina, laban pa rin ang laban hanggang kaya pa. Hanggat kapos ang supply, posibleng tuloy-tuloy na magmahal ang LPG. May nabili namang 44 million metric tons ng LPG ang gobyerno mula Houston, Texas na paparating sa May 15 hanggang June 1. Ayon kay Arnel T., presidente ng Regasco at founder ng LPG Marketeers Association, government-to-government procurement ito o Energy Department ang bumili ng dagdag na supply sa Amerika. Katumbas ito ng 20 araw na supply para dumami ang inventaryo ng LPG sa 60 araw o hanggang katapusan ng Mayo mula sa dating pang-40 araw lang. Malaking bagay yun. If you compare ourselves with India sa ngayon, hanggang ngayon wala silang product. Bukod sa Amerika, may mabibili ring LPG supply sa Mexico at Canada. Kami pa rin po magbebenta, pero at least the product is provided by the government. We will be paying the government based on the cost. At kami naman, we have to sell it to the public based on the cost of the government plus a little margin. Para iwas hoarding na lalong iipit sa supply, mismo mga nagbebenta ng LPG ang nagbabantay. Alam namin ang volume requirement lang po nila. Pagka nakita po namin tumaas ang kanilang demand or yung kanilang request for product, kinokontrol po namin dahil alam namin itatago lang po nila yan. Hinigpitan na rin ng DOE ang pagbabantay kontra hoarding ng diesel at gasolina. Sa inisyo nitong operating guidelines, sinabing maaring pansamantalang limitahan ang dami ng binibiling petrolyo kung kailangan. Hihigpitan din ang regulasyon sa paggamit ng mga container. Wala pang ibang detaling ibinigay ang DOE kaugnay nito at kung kailan ito ipatutupad. Muli namang bubuuin ng DOE-DOJ Task Force na mag-iimbestiga at maghahain ng reklamo kaugnay sa mga matatanggap na report ng hoarding. Maki Pulido, GMA News. Ngayong Miyerkules Santo ng gabi, umabot sa mahigit 90% ng fully booked ang mga biyahe pa Bicol mula PITX. Kabilang dyan ay yung additional trips. May report si Oscar Oida. Tila nagpenitensya na ang mga humahabol na pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong Miyerkules Santo. May ilang ngayon pa lang bumili ng tiket dahil pumasok pa sa trabaho. Sayang naman po kasi yung sweldo ngayon kaya pumasok na lang po ako. As of 8 p.m., umabot na sa mahigit 179,000 ang pasahero sa terminal. Sabi nga ng pamunuan ng PITX, baka mahigitan pa ang lagpas 200,000 na biyahero na naitala noong nakaraang taon. Ang ilan kasing may sasakyan, posible nag-commute na rin. Napakataas ng presyo ng produktong petrolyo, nakikita natin na yung mga dating motorista na nagdadala ng kanilang mga pribadong sasakyan patungo sa mga probinsya, ngayon nagpa-public transport na o nagbubus na. Sa kabila niyan, sasapat daw ang mga bus. In the last few days, marami ng special permit din na-issue. No? In the past few days, nagsabi na ilan sa ating mga operators na magbabawas sila ng mga biyahe. Pero thankfully, tumalima rin naman at sumunod yung mga transport operators natin na magpadala pa rin sila ng kanilang mga units dito. Ang di-otorisadong taas pasahe ng ilang bus companies na ibalik na rin daw sa dati. Wala pa namang pinataw na suspension as far as I know. As of 8 p.m., 90% ng mga biyahe pa Bicol ngayong araw ang fully booked na, kabilang ang 63 additional trips. Lagpas 90% na rin ng mga biyahe ngayong araw pa Visayas at Mindanao at pa Mindoro ang fully booked.
Para sa mas ligtas na biyahe, nag-inspeksyon sa terminal ang pulisya, pati ang Office for Transport Security at ang Bureau of Fire Protection. May nasita kami dahil nga nakatali ng ng alambre, and it took him 8 seconds para matanggal yung alambre, and it's supposed to be dapat madali nitong mahugot dahil kung 8 seconds yun, tapos merong nasusunod sa loob ng bus. That's a long time. Kasi ang dinadrive mo rito, hindi lang buhay mo, you're carrying and protecting the safety ng mga pasahero mo. And malaking obligasyon yon. Ang PNP nakabantay na rin sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City. Bukod sa public announcement system, gumamit na rin sila ng placards para magpaalala sa publiko. Yung pananamantala ay palagi po ang ating kapulisan dyan na nagbabantay to make sure na ligtas ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na bibiyahe. Maganda rin para alam mo safe ka. Okay lang po kasi para po maging ligtas po yung kapaligiran. Ang dagsa ngayon ng mga biyahero, di raw inaasahan ng mga bus driver. Nakala kasi nilang magiging matumal na dahil noong nakarang linggo pa lang ay punuan na ang mga biyahe. Oscar Oida, GMA News. Nanibago ang ilang pasahero sa bagong sistema ng pagkuha ng tiket sa Batangas Port kung saan ramdam ang pagtumal ng pasahero ngayong Semana Santa. Ang sitwasyon doon sa live report ni Bam Alegre. Bam? Ato, magandang gabi dito sa Batangas Port. Yung situation dito maghapon matumal yung foot traffic. Pero kaninang pasado alas 10 ng gabi, nagsimula rin magsidatingan yung mga pasahero. Ang running count natin as of 10 p.m. nasa mahigit 20,000 na mga pasahero ang dumaan dito sa Batangas Port ngayong Miyerkules Santo. Pero mas mababa yan kung ikukumpara natin noong nakaraang taon na nasa mahigit 29,000. Kararating lang ni April at ng kanyang anak mula Korea. Kahit pagod at mas mahal ang pamasahe, nasa Batangas Port sila kanina para bumiyahe pa Boracay. Sabi ng kapatid ko, ate, ka mag-reunion tayo sa nito nga, 60 years old na kasi pagdating kasi sa mga birthday, siyempre lagi ako wala. Yun lang, wala silang online ticket kaya kailangan ng pass mula sa Online Registration Assistance System o ORAS. May help desk naman ang ORAS Pass para sa mga nangangailangan ng tulong, lalo na yung walang internet connection o hindi techie. Kami nakakuha ng pass para sa ticket. Ano na pa hiningi sa inyo, ma'am? ID. Ito, ID. Mabilis naman, basta senior citizen. Para sa akin, hassle lang. Parang hassle. Kasi yung namin, 10, anong oras natin, 9:45, tapos may pila pa ulit dito. Naging matiwasay naman ang sitwasyon sa Batangas Port. May isang biyahe lang na kinailangan palitan ng barko pero di naman na-delay ang mga pasahero. Mas maluwag din kumpara noong nakaraang taon pero nananatiling mahigpit ang seguridad. So far, compared din ulit sa last year, maluwag pa rin nating masasabi. Lagi kong sinasabi, hindi pa rin tayo pwedeng mangkampante kasi baka mamaya pa rin dumagsa hanggang bukas. Pero ang Dalahigan Port sa Lucena, Quezon, puno ng pasahero. May mga nakahiga na sa sahig dahil walang mapwestuhan. Ultimo labas ng terminal area, marami naghihintay ng oras ng biyahe ng barko. At magdamag ding naka-duty itong mga help desk dito sa tinatawag nilang ORAS o yung Online Registration Assistance System para yan na matiyak na merong biyahe yung mga pasahero rito at hindi sila magiging chance passenger lamang. Ito ang latest sa sitwasyon dito sa Batangas Port. Bam Alegre, balik sa iyo dyan, Atom. Maraming salamat, Bam Alegre. Hinigpitan pa ang seguridad sa ilang airport matapos makumpiska ang daan-daang basyo ng bala at live ammunition simula noong linggo. Sa Puerto Princesa Airport, isang babae ang hindi pinayagang makabiyahe matapos makuhanan ng 2 magazine ng M16 na naglalaman ng 65 live ammunition. Isang pasahero naman sa NAIA Terminal 2 ang na-inquest nitong Lunes matapos ma-detect ang 13 cartridges ng liquid marijuana at 3 piraso ng drug paraphernalia sa kanyang bagahe. Ibinebentang expired at smuggled na grocery items. Yan ang nabisto sa magkahiwalay na operasyon sa Tarlac at Bulacan. Bukod pa yan sa milyong-milyong pisong halaga ng botsa na galing umanong China. May exclusive report si John Consulta.
Pagpasok sa loob ng compound na ito sa Bamban, Tarlac, tumambad ang sako-sakong noodles, biskwit, tsokolate at iba pang pagkain. Mga expired na ito, pero ibinibenta pa umano ng bagsak presyo ng suspect. Hindi man sa akin yan. Hindi. Doon sa pinaano lang yan? Hindi po, tay. Nung ilang linggo na po namin kayong minamanmanan. Hindi naman po namin kayo pupuntahan dito. Kung basta-basta, di ba po? Siyempre, tinrabaho naman. Hindi, mamaya po. Tinrabaho na rin po namin kayo. Nagkasakit yung isa sa mga nakakain. Binubura nila yung expiration date, may ginagamit silang chemical at yun ay binebenta nila. Sa hiwalay na operasyon sa isang warehouse sa Marilao, Bulacan, nasamsam ang sako-sakong noodles, mga sakap sa pangluto at hot meat o botya na galing umanong China. Tinatayang nasa 5 milyong pisong halaga ang smuggled o poslit na karne. Arestado ang isang Chinese na wala pang pahayag. Ayon sa Police Regional Office 3, lubhang delikado ang mga pagkaing expired na kanilang na-recover mula sa kanilang dalawang magkahiwalay na raid. May nakakarating dito, then may sumasalo, then pagdating dito, binebenta nila. Nakakalungkot yan kasi maraming magkakasakit sa mga nakabili kung yan ay patuloy na magbebenta ng mga illegal na produkto na ganyan. John Consulta, GMA News. Halos 20,000 turista na ang dumating sa isla ng Boracay. Bahagya namang nanlamig ang mga nais magbakasyon sa City of Pines sa gitna ng taas presyo sa langis. Mula sa Baguio City, may live report si Bea Pinlac. Bea? Atom pati mga maliliit na negosyo talagang umaaray sa epekto ng pagtumal ng mga turista dito sa Baguio City. Ramdam ang pagbaba ng bilang ng mga umaakyat sa City of Pines. So if we're going to compare the traffic situation last year to this year, talagang there is a significant change, mas maluwag ngayon. Parang ang konti ngayon, maluwag pa. Lumuwag man ang traffic, tuloy pa rin sa pagsaway ang mga pulis sa mga motoristang pumaparada sa tabing kalsada para magpa-picture sa Lion's Head. May designated parking lot naman, pero kapag nalagpasan na ito ng mga motorista, wala nang ibang bukas na paradahan. Para sa maraming turista, hindi kumpleto ang Baguio travel experience kung walang picture dito sa Lion's Head sa Cannon Road. Pero matumal ang dating ng mga turista kung ikukumpara raw nung mga nakaraang Semana Santa. Apektado ang maliliit na negosyo. Ang hirap anak ng buhay namin ngayon dito sa may ulo ng layon. Kaya tiis-tiis lang. Wala kaming kikitain. Lalo na pa ngayon na pinag-ipit nila. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na may mga hakbang sila para alalayan ng mga maliliit na negosyo. Kung may impending na mga increases sa rentals, hindi na muna. Second is siguro magbibigay kami ng sort of a tax relief. Yung aming programa ng fund, loan na walang interest. Para mapanatili ang kaayusan sa lungsod, mahigit 1,000 pulis at force multiplier ang nakadeploy sa Baguio hanggang May 31. Binalik-balikan din ng mga lokal at banyagang turista ang isla ng Boracay. Sa datos ng Malay Tourism, mahigit 19,000 tourists na ang dumating sa isla mula March 26 hanggang 29. Inaasahan pa yang madaragdagan ngayong Holy Week break kahit pa nagmahalang pamasahe at petrolyo. Yung atmosphere, yung vibe ng isla. Mga activities, island hopping. Ating gusto rin nila mga ATV. Hindi nakaplano siya since January. Higit sa pag-e-enjoy, sasamantalahin din daw ng ilan na magninilay-nilay. 1 week lang po kasi kami dito. Kung makapunta man po kami ng simbahan, siguro saglit lang. Paalala ng Malay LGU, sundin ang lahat ng protocols, gaya ng pagbabawal sa malakas na pagpapatugtog lalo sa Good Friday. Lalo namang hinigpitan ang inspeksyon sa Cagban at Katiklan jetty ports. Ang pinagbabawal natin dyan ang unang-una, ang matatalas na bagay, mga pointed, ang mga barel na hindi na
Tapos ang ibang mga ano natin, bawal din po dyan yung mga flammable. Atom, dito sa Baguio City, wala pang namomonitor na dagsa ng mga motorista. Pero umaasa ang Baguio LGU na bahagyang dadami ang bilang ng mga turista simula bukas. Yan ang latest mula rito sa Baguio City. Bea Pinlac, GMA News. Maraming salamat, Bea Pinlac. Humihiling na umano ng ceasefire o tigil putukan ng presidente ng Iran. Ayon sa post ni US President Donald Trump, iko-konsidera nila ang hiling na ito kung bukas na ang Strait of Hormuz. Pero hanggat hindi, patuloy raw nilang pupulbusin ang Iran. Hindi pa kinukumpirma ng Iran kung humiling nga sila ng ceasefire sa Amerika. Bago yan, sinabi ni Trump na posibleng tapusan na nila ang gera sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Ito raw ay kahit wala silang mabuong kasunduan sa Iran. Ang tanging requirement lang daw nila ay hindi na sila bubuo ng nuclear weapon. Pag natapos na ang giyera, inaasahan ni Trump na bababa na ang presyo ng petrolyo. Makipagtulungan daw sa investigasyon ng kumpanya ng ginagawang gusali sa Maynila kung saan bumagsak ang isang crane lift. Isa ang sugatan sa insidente. May report si Von Aquino. Halos matabunan na ng mga debris ang asul na truck na ito matapos bumagsak ang isang crane lift sa ginagawang condominium sa Santa Cruz, Maynila. Kasabay nito, bumigay rin at humambalang sa kalsada ang covered walkway na nagpoprotekta sa mga pedestrians at sasakyan. May mga kable rin ng kuryente na humarang sa kalsada na agad namang inayos ng Meralco. Sa initial report ng MPD Station 11, habang iniaakyat ang kahon ng buhangin gamit ang crane, natanggal ang hook block ng crane hanggang sa bumagsak ang kahon ng buhangin sa canopy. Ayon sa mga otoridad, may isang nagtamo ng sugat. Pansamantala namang ipinatigil ang konstruksyon ng condominium. Sa pahayag ng Ongpin Tower, nakalabas na ng ospital ang nasugatan nilang tauhan. Tututukan daw nila at ng kanilang contractor ang clearing operations at tutulong sa pagsasaayos ng linya ng kuryente. Handa rin daw silang makipagtulungan sa investigasyon ng otoridad. Sinusubukan pa rin kunan ng pahayag ang safety officer ng construction site. Nasa kustodiya naman ng MPD Station 11 ang crane operator. Von Aquino, GMA News. Ang tradisyonal na pabasa tuwing Semana Santa mas naisa sa puso raw ng ilan sa ibang paraan. Pusuan natin yan sa report ni Sandra Aguinaldo. Sa muling pag-alingaw-ngaw ng tradisyonal na pabasa ng pasyon, ilang Katoliko ang nagbabasa na talagang full of passion. Masigla at tonong tila bago nga sa pandinig ng ilan ang pabasa nila Ara Molar ng Malabon. Pero aniya, bahagi talaga ng marami pang bersyon ng pabasa ang kanyang tono. Ang panata niyang ito, pagpupugay sa talento. At ang ganda ng boses ni Ara, bagay na mas kinagiliwan ng kanyang mga kasama pati na ng netizens. May vibrato, ang panalangin na taos-puso. Abot langit naman sa taas ang bersyon ng pabasa ni na BJ Tabios sa Navotas. Gamit niya raw ang baleling tune na ginagamit rin daw nila tuwing may pabasa sa Pampanga. Bumilib pa ang ilan dahil kahit bata, alam niya ang pangmatanda na raw na bersyon. At pagbubulong. Mas pamilyar na himig naman ang gamit ni Gustav Flores sa Quezon City. Sa ganitong bersyon ng pabasa, mas marami raw ang nakakasabay at nakakaintindi kahit pa ang mas nakababatang henerasyon. May ilan man daw na napapatakip ng tainga dahil sa kanilang bersyon, ang mahalaga sa kanila,
mas marami ang makaintindi ng totoong mensahe ng pasyon, ang sakripisyo ni Jesucristo. Sandra Aguinaldo, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.